Hindi lahat ng sumisikat sa social media ay handa sa biglaang pagsabog ng kontrobersya. At ito ngayon ang kinahaharap ng rising TikTok star na si Andrea O. Brown. Isang pangalan na dati kilala lang sa dance videos at lifestyle content, pero ngayon, laman na ng usap-usapan sa buong internet. Pero bago tayo mag-conclude, himayin natin ang buong kwento. Mula sa kanyang pinagmulan, pag-angat sa social media, mga talento, hanggang sa pagkakadawit niya kay Enrique Hill, at kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang intriga. Si Andrea ay lumaki sa Los Baños, isang simpleng bayan na malayo sa magulong mundo ng showbiz. Isa siyang estudyante, anak, at tipikal na kabataan na may pangarap. Ang kanyang ina na si Arlene Opeña ay nagtatrabaho sa abroad, habang ang kanyang ama ay may dugong German, Cuban, at British. Dahil dito, hindi rin maikakaila ang kanyang standout na itsura. Isa sa mga unang napansin ng netizens. Pero hindi lang sa itsura umikot ang kanyang kasikatan. Nagsimula ang lahat sa TikTok, kung saan unti-unti siyang nag-upload ng dance videos, trending challenges, at snippets ng kanyang araw-araw na buhay. Sa umpisa, isa lang siya sa libu-libong creators. Pero dahil sa kanyang natural na charisma, consistency, at kakayahang makisabay sa trends, mabilis siyang nakaipon ng followers. Hindi lang siya basta nag-viral, nag-build siya ng audience. At dito nagsimulang magbukas ang opportunities, brand collaborations, modeling gigs, lifestyle shoots, at maging paglabas sa music videos. Unti-unti, lumalawak ang kanyang mundo. Hindi na lang siya TikToker, isa na siyang digital personality. Dagdag pa rito may mga talento siya na hindi agad napapansin. Magaling siyang sumayaw, isa sa kanyang pinakaunang puhunan sa platform. Pero higit pa roon, marunong siyang gumuhit at magpinta. May mga artwork siyang nagpapakita ng realism at detalye. Patunay na may lalim ang kanyang pagiging creative. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito? Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sumubok na rin siya sa acting at modeling na posibleng maging daan sa mas malaking oportunidad sa entertainment industry. Pero sa gitna ng pag-angat na ito, may isang pangyayaring tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang pangalan, ang pagkakaugnay niya kay Enrique Hill. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kanilang komunikasyon noong June 2025. May mga nagsasabing inalukan umano ni Enrique si Andrea ng role sa isang proyektong kanyang pinoproduce. Isang simpleng professional connection na unti-unting naging personal. Mula sa messages, naging meetups. Mula sa meetups, naging regular na pagkikita. At dito na nagsimulang mapansin ng publiko ang kanilang closeness. Nakikita silang magkasama sa malls, sa spa, sa iba't ibang lugar, lalo na sa Laguna. At dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking tanong, bakit madalas si Enrique sa Laguna? Simple dahil doon nakatira si Andrea. Para sa iba, logical lang ito. Kung may project o connection, natural na pupuntahan mo ang lugar kung saan nandun ang taong involved. Pero para sa netizens, hindi sapat ang simpleng paliwanag. Dahil habang tumatagal mas dumadami ang resibo, matching outfits, parehong background sa photos, magkakasabay na sightings, hanggang sa ang simpleng coincidence, naging pattern. At dito na sumabog ang intriga, kumalat ang mga blind items, mga kwento na hindi pinapangalanan pero madaling i-connect. May mga alegasyon ng relasyon, may mga chismis tungkol sa live-in setup, at pinakamatindi, ang pregnancy rumors. Isang seryosong akusasyon na walang kumpirmadong ebidensya, pero mabilis kumalat dahil sa lakas ng social media, napilitan tuloy magsalita si Andrea. Sa pamamagitan ng showbiz insider na si Ogie Diaz, nilinaw niya ang lahat. Hindi siya buntis, walang live-in, at ang turing niya kay Enrique ay parang kuya lamang. Kuya Ken? Isang simpleng depensa, pero hindi sapat para patahimikin ang publiko. Dahil kahit may denial, tuloy pa rin ang sightings. Tuloy pa rin ang closeness. Samantala, si Enrique naman ay nanatiling consistent sa kanyang pahayag, friends lang. Ayon sa kanya, wala silang romantikong relasyon at mas pinipili niyang manatiling pribado ang kanyang personal na buhay. At sa kasalukuyan, malinaw na ang focus niya ay ang kanyang career. Abala siya sa kanyang comeback, sunod-sunod na proyekto, serye, at pelikula.
Sa halip na sagutin ang bawat issue, mas pinipili niyang ituon ang kanyang oras sa trabaho at sa pagbabalik sa industriya. Pero kahit ganito, hindi pa rin natigil ang usapan dahil pumasok ang isa pang sensitibong issue, ang edad. May mga lumabas na impormasyon na nagtatanong kung si Andrea ba ay minor pa noong nagsimula ang lahat. At dahil sa malaking age gap nila, agad itong nauwi sa mas mabigat na akusasyon. Dito na lalong uminit ang sitwasyon. Nag-react ang publiko, nahati ang opinyon. Lalo na ang fans ng dating ka-love team ni Enrique na si Liza Soberano, na hindi pa rin tanggap ang pagbabagong ito sa kanyang personal na buhay. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, may isang bagay na madalas nakakalimutan na apektuhan ng parehong panig. Si Andrea, bilang batang influencer, biglang napunta sa gitna ng matinding bashing. Nadamay ang kanyang personal na buhay, reputasyon, at maging ang kanyang pag-aaral. Hindi biro ang ganitong pressure, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Si Enrique naman, habang abala sa kanyang comeback, nadamay ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Ang kanyang imahe ay kinuwestiyon, at ang kanyang mga proyekto ay natabunan ng intriga. Sa madaling salita, pareho silang tinamaan. Kaya marahil, mas pinili nilang manahimik o manatili sa iisang linya, friends lang. Pero sa mundo ng social media, hindi laging sapat ang salita. Dahil sa bawat litrato, bawat sighting, bawat maliit na detalye, gumagawa ang publiko ng sarili nilang kwento. At hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong, kung friendship lang, bakit parang may kulang sa paliwanag? Ikaw? Sa dami ng nangyari, naniniwala ka ba na biktima lang sila ng social media speculation? O may mas malalim pang katotohanan na hindi pa nila kayang aminin?